Sa unang pagbasa ngayon mula sa unang aklat ng mga hari, natalo ng propetang si Elias ang mga huwad na pari ni Baal sa tulong ng isang makapagkatiwalaang pananampalataya sa kapangyarihan ni Yahweh. Tumakas si Elias sa Panginoong Diyos para sa tulong at lakas ng bundok Horeb. Dito sa bundok, naranasan ni Elias ang Diyos sa kanyang awa, tulong at kapangyarihan. Sa kanyang liham sa mga Romano, si San Pablo ay nananaghoy at nagdadalamhati sa mga Hudyo na nawalan ng pananampalataya kay Yahweh at sa kanyang mga propeta. Sinabi sa atin ni San Pablo sa isang pagkakataon na pinahihintulutan ng plano ng Diyos ang mga Hudyo na tanggihan si Jesus upang ang ilang mga mananampalataya tulad ni Pablo ay malayang ibahagi ang mabuting balita sa labas ng Judaismo na nag-ebanghelyo sa mga Hentil. Ang himala ni Jesus na maglakad sa ibabaw ng tubig ay naitala sa tatlong mga ebanghelyo nina San Mateo, San Marcos at San Juan. Sa pagbasa ngayon mula sa ebanghelyo ni San Mateo, makikita natin na himalang pinakain ni Jesus ang isang pulutong na 5,000 na may lamang 5 tinapay at 2 isda. Pagsapit ng gabi, pinasakay ni Jesus ang mga alagad sa bangka at pinauna siya sa kabilang ibayo. Panialis ni Jesus ang karamihan. Pagkatapos ay umakyat siya sa gilid ng bundok na mag-isa upang manalangin. Bumaba ang mga alagad ni Jesus sa lawa kung saan sumakay sila sa isang bangka at tumawid sa lawa patungong Capernaum. Sa ngayon ay madilim na at si Jesus ay hindi pa sumasama sa kanila. Ang bangka ay malayo sa lupa at ang hangin ay sumasalungat dito. At bago magbukang liwayway, lumabas si Jesus sa kanila, naglalakad sa ibabaw ng lawa. Nang makita ng mga alagad ni Jesus na lumalakad siya sa ibabaw ng lawa, sila ay natakot. Napasigaw sila sa takot. Ito ay isang multo, sabi nila. Kaagad sinabi ni Jesus sa kanila, lakasan ninyo ang loob. Ako ito, huwag kayong matakot. Panginoon, kung ikaw nga, sabi ni Pedro, sabihin mo sa akin na pumunta sa iyo sa ibabaw ng tubig. Sinabi ni Jesus kay Pedro, halika. Bumaba si Pedro sa bangka, lumakad sa ibabaw ng tubig at lumapit kay Jesus. Ngunit nang makita ni Pedro ang hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Siya ay sumigaw, Panginoon, iligtas mo ako. Kaagad na inabot ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Kayong maliit ang mga pananampalataya, sabi niya. Bakit ka nag-alinlangan? At nang makasakay sila sa bangka, humina ang hangin. At ang mga nasa bangka ay sumamba kay Jesus na nagsasabi, tunay na ikaw ang anak ng Diyos. Ang takot ng mga alagad ay mabilis na napalitan ng sindak at pagsamba. Marami sa atin ang nadadala ng bigat ng takot. Dapat nating hilingin kay Jesus na protektahan tayo. Dapat tayong lumago sa ating pananampalataya kay Jesus. Manalangin tayo. Ipinahayag ni Jesucristo ang kanyang sarili bilang ating hari at tagapagligtas. Ang pagdating ni Jesus sa lupa bilang Diyos sa katawang tao ay nagpapaalala sa atin ng kanyang malalim na pagmamahal sa atin. Si Jesus ay nakikinig sa atin at sa ating mga pangangailangan at ginagabayan tayo sa lahat ng ating paghihirap, pasakit at takot. Si Jesus ay kasama natin sa lahat ng oras, kasama ang ating mga pamilya at sa ating kagalakan at kalungkutan. Sa pananampalataya at pagtitiwala sa mga pangako ng Diyos,
makakatagpo tayo ng kaligtasan at kaginhawaan sa gitna ng ating mga hamon at kawalan ng katiyakan sa buhay. Malalampasan natin ang mga pagsubok sa buhay at sundin ang lakas ng Diyos. Si Jesus ay kasama natin sa lahat ng oras. Amen.